Mga celebrities na kilala bilang solid supporters ni Rodrigo Duterte at mga kaalyado niya, Robin and Mariel Padilla. Para sa mga Padilla, ang taong 2016 ang nagbago sa takbo ng kanilang buhay. Dito nagsimula ang kanilang walang sawang pagsuporta sa pamilya Duterte. Isang ugnayan na ayon kay Mariel ay bunga ng kabutihan ng pamilya. At para kay Robin naman ay isang malalim na personal na utang na loob. Matatanda ang taong 1994 nang mahatulan si Robin sa kasong illegal possession of firearms. Bagamat binigyan ng conditional pardon ni Pangulong Ramos noong 1998, nananatiling nakagapos ang kanyang mga karapatang sibil at pampulitika. Ang karapatang ito ay ibinalik ni Pangulong Duterte nang bigyan siya ng absolute pardon ilang buwan matapos itong maupo sa pwesto. Ang pagbabalik ng kanyang buong kalayaan ay nagbigay daan upang hikayatin siya ni Digong na sumabak sa politika noong 2022, kung saan gumawa siya ng kasaysayan bilang top 1 senator noong halalan. Vivian Velez, mula sa pagiging Miss Body Beautiful ng Takilya at premyadong aktres ng dekada 80, tuluyang binago ni Vivian Velez ang kanyang papel sa publiko nitong nakalipas na 10 taon. Ang kanyang tanyag na pagganap sa Pieta at Paradise Inn ay napalitan ng masigasig na pagsuporta sa pamilya Duterte. Ngunit ang kanyang alyansa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang pampublikong pag-endorso. Ito ay naging formal na pagsabak sa pamamahala. Ginamit niya ang upuan bilang Director General ng Film Academy of the Philippines upang pagtagpuin ang sining at serbisyo publiko. Ang kanyang paninindigang politikal ay lalo pang naging institusyonal nang hirangin siyang Vice President for NCR ng partidong PDP, ang makapangyarihang makinarya sa likod ng administrasyong Duterte. Aiko Melendez. Hindi matitinag ang suporta ni Aiko sa pamilya Duterte at kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa kanya, matagal nang buo ang kanyang katapatan sa pamilya, kaya umiiral siya sa labas ng mga personal na bangayan sa politika, nang sa gayon ay makatuon sa tunay na pamamahala. Bukod dito, hayagan din niyang ibinasura ang neutralidad at ipinahayag ang kanyang matatag na suporta sa kasalukuyang pamumuno ni VP Sara, pati na rin sa posibleng pagtakbo nito bilang presidente sa 2028. Jimmy Bondoc. Isang tanyag na OPM singer ng awiting Let Me Be The One noong early 2000 si Jimmy Bondoc, at kinilala siya bilang masugid na kaalyado ng mga Duterte. Noon pang 2015, masigasig na niyang isinusulong ang presidential bid ni dating Mayor Duterte. Ang katapatang ito ay nagbunga ng mga pagtatalaga sa PAGCOR simula noong July 2016, kung saan nagsimula siya bilang AVP for Entertainment, naging VP for Corporate Social Responsibility, at tuluyang naging miyembro ng Board of Directors noong 2021. Gamit ang kanyang background sa batas, pagkatapos mag-aral sa San Beda at UE at pumasa sa bar exams, formal na siyang nagtatrabaho ngayon bilang abogado at legal counsel ni Senador Bato de la Rosa. Ay de las Alas. Bukod sa pagiging Queen of Comedy, naging maugong ang pangalan ni Ay de las Alas noong 2022 elections dahil sa pagiging masigasig na taga-suporta ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginamit niya ang kanyang sikat na comedic persona sa mga provincial at metro rallies upang makuha ang suporta ng masa para sa UNI-team. Sa kanyang pag-endorso kay Mike Defensor para sa pagkaalkalde ng Quezon City, ginaya at pinatutsadahan niya ang nakaupong alkalde ng lungsod sa pamamagitan ng karakter na si Mayor Ligaya Del Monte. Ang satirical video na lumabas ang naging dahilan upang ideklara siyang persona non grata ng lokal na pamahalaan ng Quezon City noong June 2022. Cesar Montano. Si Cesar Montano ay naging isa sa mga pangunahing boses sa showbiz na nagtanggol sa kakaibang estilo ng pamumuno ni Rodrigo Duterte para sa pagsugpo ng korupsyon at krimen. Noong December 2016, binuhat niya ang papel bilang COO ng Tourism Promotions Board o TPB sa ilalim ng bagong administrasyon. Subalit ang kanyang panunungkulan ay naging kontrobersyal matapos siyang sampahan ng reklamo ng kanyang mga empleyado ukol sa mga irregularidad sa pamamahala noong early 2017. Natapos ang kanyang termino nang maghain siya ng courtesy resignation noong May 21, 2018 sa ilalim ng bagong DOT Secretary na si Bernadette Romulo Puyat na nag-utos ng pag-audit sa mga proyekto ng ahensya. Philip Salvador.
Para kay Philip Ipe Salvador, ang kanyang alyansa kay Rodrigo Duterte ay umabot sa antas ng institusyon nang formal siyang maging bahagi ng partidong PDP. Sa mga nagdaang okasyon, siya ang naging masiglang boses at matatag na tagapagtanggol sa public image ng pamilya Duterte sa bawat rally at press conference. Ngunit ang kanyang tapat na paglilingkod sa kilusan ay hindi naging sapat upang ihatid siya sa tagumpay sa huling eleksyon. Bagamat bitbit ang basbas at buong endorsement ni Vice Presidente Sara Duterte noong 2025, muli siyang nabigong makasungkit ng pwesto sa Senado sa kanyang pang-ilang subok sa politika. Mocha Uzon. Mula noong sumiklab ang 2016 presidential campaign, isa na si Mocha Uzon sa pinakamalakas na boses sa pagtatanggol kay Rodrigo Duterte. Ginamit niya ang kanyang blog site, ang Mocha Uzon Blog, bilang makinarya upang ipalaganap ang mga programa ng administrasyon. Ang katapatang ito ay nagbunga ng mga pagtatalaga sa gobyerno, partikular na sa MTRCB, PCOO, at bilang Deputy Executive Director ng OWA. Sa kabila ng mga pwestong ito, naging sentro siya ng batikos mula sa mga kritiko na nagbansag sa kanya bilang Queen of Fake News dahil sa mga kontrobersyal niyang pampublikong pahayag. Giselle Sanchez. Higit sa pagpapatawa sa telebisyon at entablado, matagal nang nakatali ang paninindigan ng artista at TV host na ito sa pamilya Duterte. Hindi lamang siya basta tagahanga, siya ay nagsisilbing boses sa kanilang mga pagtitipon sa panahon ng mga batikos. Patunay rito ang kanyang pagtatanghal sa musikahan pasasalamat concert para sa makasaysayang inaugurasyon ni Sara Duterte sa Davao City. Ang kanyang katapatan ay umabot maging sa ibang bansa nang maging sentro siya ng balita sa pagdalo sa isang rally sa The Hague, Netherlands. Isang hakbang na buong puso niyang ipinagtanggol sa pagsasabing ang kanyang suporta ay tunay at hindi nababayaran ng salapi. Bayani Agbayani. Ang komedyanteng si Bayani Agbayani ay kilala bilang isa sa mga prominente at hayagang taga-suporta ng pamilya Duterte. Aktibo siyang nangampanya para kay Vice Presidente Sara Duterte noong 2022 elections at madalas ding nagtatanghal sa mga public events at solidarity gatherings na inilulunsad para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong March 2026, sa pagdiriwang ng ika-81st birthday ng dating Pangulo, naging bahagi si Bayani sa pagpapasaya sa mga Dabawenyo sa pamamagitan ng isang concert na isinagawa kasunod ng isang solidarity walk. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating listahan ngayon? Share your thoughts in the comment section below.